Hello everyone! Welcome back again sa aking channel. Today magluluto tayo ng sabaw at ang ating lulutuin sabaw ngayon ay watercress. Watercress guys ang ating lulutuin ngayon at ipapakita ko sa inyo paano natin lutuin ang ating watercress. Ito nga pala yung watercress dito. Ewan ko lang kung sa lugar ninyo guys meron. Pero dito guys, Hong Kong ay madaming watercress. Ito po ang watercress. Ayan, magluluto tayo ng sabaw ngayon. At syempre, ang pansasahog natin dito ay karne ng baboy, isda, at saka paa ng manok. Pakita ko lang sa inyo, wait lang ha. Ating pansasahog sa ating sabaw ngayon, umaga, ngayong hapon pala. Karne, paa ng manok, mushroom, balatang dalandan, almond seed, at saka yung isang buong isda, ipiprito natin yan. Dalag yan sa ating dalag. At syempre, ang ating watercress. Ayan ang pansahog natin sa ating mga, sa ating gagawing sabaw ngayon. Di ba guys? Ang dami. Masarap yan guys. Ngayon naman guys, ay dahil natahugasan na natin ang ating paa at ang ating pork, boil na natin siya. Madilim guys. Hindi pala ako nagbukas ng ilaw. Ayan. Pakuloan lang natin to saglit guys, para matanggal ang kanyang impurities. Ganyan talaga dito mga kaibigan. At syempre ngayon hugasan natin ang ating isda at ang ating gulay. Uunahin kong hugasan ang ating isda para matanggal ang kanyang lansa. Saka natin i-filter. Hugasan ko lang ating pinggan. Hugasin natin ang ating mushroom, ang ating dalabalak ng dalasa, ang ating almonds. Kailangan pa natin dito sana ng guys. Kasi nga lang wala kami. 2 days. Ito na natin ang ating isda. Initan ko kayo guys sa pagbubulos ng isda ha. Kasi minsan ng isda nakakatulog din. Ipinipirito ko guys. Kung mga kayo ay magdurog-durogin para hindi ka hindi katinikan yung suba. Sampung ito, hinapit ko lang. Para madali sa maluto. Kasi mabuti, malapangan ka ng kanyang lansa. Gasan ko muna ang ating gulay. Ang ating gulay, pinakat ko ng kanina. Ayos na. Pag-unan natin kasi masyadong malamsa. Malagkit yung ating alam sa kabilas ko kami ng grama. Ngayon, magasin natin ang ating watercress. Nakikita niyo ba yung ginagawa ko? Watercress natin ito, itaas natin. Para makita ninyo. Maglagay na pala ako ng tubig dito sa ating kawali. Ating kasirola guys. Para pakuluan na natin yung ating tubig. Ilan kasi kulong-kulo yung tubig natin bago natin ilagay ang ating mga ricatos para maglasa siya ng mabuti. Ayan. Super sarap ng isda na ito guys. Promise. Subukan ninyo. At nakakain din itong gulay na ito ha. Pero kung ayaw naman ng amon mo, di okay na naitapon na. Paluin natin. At nag-init na rin ako ng ating tubig. Kumain natin ang ating gulay. Kita nyo ba yung ginagawa ko? Kumain ko lang ating gulay, ha? Ito na idapat ko na kanina. Kumain lang natin. Maganda ito na bilhin na ngayon guys. Kasi wala siyang ugat-ugat. Itong mga gulay na to guys, ingatan nyo na kasi may mga minsan meron nakalagay na
mga styrofoam. Kailangan, tingnan nyo, para hindi nyo naman naluluto yung styrofoam. Ito yun, may mga white rice yun. Kita nyo ba yan? Nakalikit-likit din siya ng ano natin. Sa gulay, sa dako. Basta tayo, buti mo hinayan sa tubig. Kasi pero kung sa amon nyo ay ano naman, o yung amon nyo ay hinayan sa tubig, pwede nyo hindi ilagay yung ano, yung running water. Pero dahil ayaw kayo ng running water, kaya mas matagay running water para matanggal agad yung kanya dumi. Kung meron mang dumi, meron ba yung malinis insekto. Hindi natin ilagay matigas niya ang tangkay, guys. Kasi hindi naman yan makakain matigas. Ganito. Ayan guys, ay mainit ng ating kawali. Pakukulan kasi kayo, isupreto kasi natin yung ating isda, guys. At malapit na rin kumulo ang ating isda. Ito muna tayo dito at pakulan muna natin ang ating isda. Ay, iprito natin yung ating isda. Ayan, kita nyo ba yan? Kumukulin na rin ang ating karne. Kumukulo ng ating karne at kumukulo na mainit na rin ang ating kawali. Itong karne natin, pwede natin siyang ugasan. Ugasan ko muna to. Yan, ugasan mo rin ito. Ugasan muna ang ating karne. Yan. Inuugasan ko talaga dito ang karne ha. Huwag ka nila. Ano yung ginawagala yung lasa niya. Inuugasan niya. Paglitan lang naman yun kasi. Ang mahalaga ay natanggal natin yung kanyang dumi. Dami ko din dumi. Kaya kailangan natin yung dumi. Ayan, pwede ko nang tanggal yung kanyang ano. Pwede natin tanggal yung kanyang kuko. Yung iba guys, hindi sila nagtatanggal ng kuko ng manok. Anong manok. Pero ako natatanggal ako. Pero kung pagsabaw guys, nag-uungan naman, kahit huwag nyo nang tanggalin. Kasi once kasi na tinanggalan nyo ng kuko ito guys, kung lalabas nyo ng mantika, okay, ano, oil, diba? Ito ang ating karne. Dalawang tumaso na yung karne natin, pero okay na yun. Ngayon na itong karne natin, ilalagay na natin dito sa ating tubig na pinakukuloan. Ayan. Ilagay ko na para kumulo na siya. At ang ating isda ay lulutuin na natin. Nilipot natin ang ating kawali dito sa malapit para maluto natin na mabuti. Ayan. Ilagay tayo ng mantika. Siyempre, kailangan natin ng mantika dyan. Hindi tayo makakapagprito kung walang mantika. Ayan, lagyan natin ang ating bawang. Ay, ang ating luya pala. Hindi pala yung bawang, kundi luya. Luya. Dahil mainit na yung kawali natin kanina. Okay lang, hindi na yan ano. Hindi na yan didikit. Once kasi na hindi mainit guys, yung ating kawali, didikit talaga yan. Kaya kailangan talaga, so, siguro doon yung mainit yung kawali ninyo kapag kayo maglagay ng mantika para hindi siya dumikit sa kawali natin. Ang nilagay ko ng ating isda. Takpan ko guys, kasi tatalsik to, matubig. Ayoko na matalsikan ako. Ayan. Ganyan lang ang technique guys, para hindi siya tamalsik at hindi rin siya magtubig. Ay, hindi siya ano. Hindi naman kita ang pagkinawa. So, ibahan ko na ba yan? Hindi kayo. Okay na. Kaya nyo siyang ganyan, maluto siyang ganyan. Saka natin magparin natin. Ituloy natin ang ating ginagawa dito sa ating gulay. Kita nyo ba yan? Ganyan lang siya guys. Ngayon ituloy ko yung ating paghihimay dito sa ating gulay. Yan, nahimay na natin guys ang ating gulay. Ito natin ulit. Tingnan natin na natin mabuti. Pero wala mo. Kala na matiway. Ibabad ko na ito kanina. Walang pa rin natin dito sa ayan, nilagay na tayo.
Siyempre, baliktarin natin ang ating isda. Pwede na siyang baliktarin. Pwede natin siya baliktarin. Ito mo pala. Hindi na siya tumikit kasi nalito na siyang mabuti. Ganyan lang ang pagluluto dito, guys. Kumukulo na ang ating tubig. Ilagyan na natin ang ating mushroom, ang ating dalangga, at ang ating almond seed. Takpan natin. Ngayon, lutong-luto ng ating isda, guys. Ayan, kita nyo ba na prito na siya? Pwede na natin siya ilagay sa ating sabaw. Ayan. Lagay natin sa ating sabaw. Wait lang, kunin natin. Siyempre, buksan natin ito. Kita nyo, guys, kulong-kulo yung tubig natin. Kailangan ganyan talaga, kulong-kulo yung ating tubig bago natin ilagay ang ating isda. Para magkulay white agad siya. Tadaan! Kita nyo ba? Luto ang ating isda, guys. Siyempre, kunin natin ang ating luya. Huwag natin iwan yung luya natin dito sa ating kawate. Pagkatapos yan, guys, pwede natin lutuin pa yan. Okay, pwede na rin natin ilagay ang ating gulay. Ilagay na natin ang ating gulay para maluto na rin siya. Bango na, guys. Nalagay ko na rin ang ating gulay. Liliit din yan, guys, pag nilagay nyo na. Ayan. Nasa loob yung karne. At syempre, nandyan sa labas yung gulay. Kita nyo ba? Parang ang dami kanina, pero ayan. Kumunti na lang, guys, pag nailagay nyo na yung gulay natin sa ating sabaw. Kita nyo. Puse siyang bababa. Ganyan lang. Ano guys, kung hindi nyo pa natubukan yung ganyan yung sabaw, mura lang naman ang watercress. Ulit natin pababa. Pero huwag yung haluin to, guys, ha, kasi may isda sa loob. Once na hinalo yun talaga yan, madudurog yung isda sa loob. Lalabas yung kanyang mga tinik. Pag niluto nyo to talaga, dahan-dahan lang siya. Ayan, takpan natin. At syempre, thank you so much for watching, guys. Anyway, thank you so much. Bye! Ganyan lang ang ating pagluluto ng ating sabaw. Thank you. Ito na yung sabaw natin, guys. Tignan niya, sobrang white. Ang sarap na.